Huwag kang mag-alala, Marco. Pipirma rin si Inay. Saan pa ba siya pupunta? Wala na silang ibang matutuluyan ni Itay kundi itong barong-barong na ito. Matanda na siya. Wala na siyang silbi sa atin kundi maging pabigat at ubusin ang pera natin sa gamot. Napatigil ang mundo ko sa likod ng manipis na dingding na yari sa pinagtagpi-tagping plywood. Ang tinig na yon ay mula kay Maricel, ang panganay kong anak, na itinuring kong hiyas ng aking buhay. Sa mga sandaling iyon, hawak-hawak ko ang lumang sando ni Junjun na kasalukuyan kong tinatahi. Bumili pa ako ng sinulid kaninang umaga, gamit ang huling 5 pisong barya na itinabi ko sana para sa pandesal namin ni Gardo dahil ayaw kong pumasok ang anak ko na may butas ang suot. Dahan-dahang bumaon ang karayom sa aking hintuturo nang manginig ang aking mga daliri. Isang maliit na butil ng dugo ang lumabas, kasing pula ng sakit na unt-unting gumuguhit sa aking dibdib. Ngunit hindi ko naramdaman ang hapdi sa balat. Ang mas masakit ay ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng anak na pinaglaanan ko ng buong buhay. Bawat tahi ng pagmamahal na ngayon ay tila nagiging lubid na sumasakal sa aking pagkatao. Tumingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay na ito ang naglaban ng libu-libong damit ng ibang tao para lamang mapagtapos sila sa pag-aaral. Ang mga kamay na ito ang nagkayod sa uling, nagtanim sa ilalim ng nakatirik na araw, at nag-alaga sa kanila tuwing sila ay may sakit. Ngunit sa pandinig ko ngayon, ang mga kamay na ito ay naging marumi at walang silbi na sa paningin ng sarili kong dugo at laman. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Maricel kasama ang kanyang kapatid na si Junjun. Wala silang bakas ng gulat nang makita akong nakatayo doon. Luhaan at hawak ang basahan nilang damit. Sa halip na yakap isang malamig na tingin ang ibinigay sa akin ni Maricel. Inayos niya ang kanyang mamahaling bag na alam kong binili niya mula sa perang pilit kong ipinon para sana sa pagpapaospital ng kanyang ama. Nandyan ka pala, Inay. Narinig mo naman siguro kami. 'Di ba? Mabuti na rin yon para hindi na tayo magbulahan pa. Wika ni Maricel habang tinitingnan ang aking mga paa na may bahid ng putik mula sa paglalakad sa ulan kanina. Masyado nang masikip ang bahay na ito. Plano naming gawing kulungan ng manok ang pwestong ito. Mas may kikitain pa kami kaysa sa pagpapakain sa inyo ni Itay na wala namang ginagawa kundi magkasakit. Lumapit si Junjun at hinablot ang sandong tahi-tahi ko pa. Inay, itigil mo na itong pagtatahi mo. Ang pangit ng gawa mo, nakakaya isuot. At saka, pirmahan mo na yung papeles na ibinigay namin. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin pa namin kayo palabas sa gitna ng ulan. Nabitawan ko ang karayom. Ang tunog nito sa sahig na kawayan ay tila isang malakas na hudyat ng aking pagkagapi. Tumingin ako sa labas kung saan ang langit ay madilim at ang ulan ay nagsisimulang humampas sa aming bubong na yari sa kalawiting yero. Doon, sa ilalim ng munting silungan, nakita ko ang aking asawang si Gardo na pilit tumatayo mula sa kanyang pagkakaupo. Umiiubo at tila hindi alam ang bagyong paparating sa loob mismo ng aming tahanan. Inabot sa akin ni Maricel ang isang pirasong papel. Ang puti nito ay tila nanunukso sa aking madilim na kapalaran. Ayokong hawakan ka, Inay. Ang dumi-dumi mo. Pakipirmahan na lang ito. At bukas na bukas, humanap na kayo ng ibang mapupuntahan. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Tila bawat hininga ko ay may kasamang bubog na sumusugat sa aking lalamunan. Ang bawat sakripisyo ko sa loob ng 40 taon, ang pagtitiis sa gutom para sila ay makakain, ang paglunok ng hiya para sila ay makapagtapos, lahat ay itinapon sa isang iglap dahil lamang sa pirasong papel na ito. Tumingin ako sa aking mga anak. Ang mga mukhang ito, ang dati kong hinahalikan bago sila matulog. Ngunit ngayon, ang nakikita ko na lamang ay ang mga estrangherong may pusong kasing tigas ng bato. Ganito na lang ba ang halaga ng isang ina pagkatapos ng lahat? Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para protektahan sila sa ilalim ng aking mga pakpak.
Bakit ngayon? Sila pa ang mismong nagtutulak sa akin palabas upang malunod sa ulan. Hinablot ni Maricel ang munting lata ng biskwit na kinalalagyan ng aking mga natitirang alaala at walang awa itong itinapon sa labas. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng lata sa malapot na putikan ay tila bahudyat ng aming katapusan. Isang malakas na hampas ng hangin ang sumabay sa pagsasara ng pinto. At sa isang kurap, naiwan kaming mag-asawa sa labas sa ilalim ng hagupit ng ulan at dilim. Inay, ang mga gamot ni Itay! Pilit kong isinisigaw habang kinakalampag ang pinto, ngunit tanging ang halakhak ni Maricel at ang malakas na volume ng kanilang telebisyon ang sumasagot sa akin. Naramdaman ko ang nanginginig na kamay ni Gardo sa aking balikat. Ang kanyang ubo ay tila ba mas bumibigat sa bawat segundo ng aming pananatili sa ilalim ng basang langit. Hayaan mo na sila, Diwa. Halika na. Mahina at paos niyang wika. Ang mga mata niya ay puno ng pagtanggap na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Lumuhod ako sa putikan. Gamit ang aking mga daliring nanginginig sa ginaw, hinalungkat ko ang basang lupa para mahanap ang munting lata. Nang mahawakan ko ito, naramdaman ko ang basag na salamin ng kwadro ng aking ina. Ang kanyang mukha sa litrato ay nabahira na ng putik. Tila ba nakikisalamin sa aming kasalukuyang kalagayan. Sa gitna ng dumi, isang bagay ang kuminang ng tamaan ng bahagyang liwanag ng kidlat, ang isang lumang singsing na may kakaibang ukit na matagal ko nang itinatago, ngunit hindi kailanman binigyang halaga. Dinala ko si Gardo patungo sa paanan ng burol, kung saan matatagpuan ang isang dambuhalang puno ng balete. Sinasabi ng mga matatanda na may mga espiritong nananahan dito, ngunit sa mga sandaling ito, mas natatakot ako sa lupit ng aking sariling mga anak kaysa sa anumang ligaw na kaluluwa. Ang bawat hakbang namin sa madulas na dalisdis ay isang pakikipagsapalaran sa kamatayan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aming balat ay tila mga karayom na nagnanais kaming talunin. Nang makarating kami sa malalaking ugat ng balete, nakakita kami ng isang maliit na siwang, isang tila kuweba na nabuo mula sa mga nagpulupot na baging. Doon, sa gitna ng katahimikan at amoy ng basang lupa, isinandal ko ang nanghihinang katawan ni Gardo. Ang tunog ng kanyang paghinga ay ang tanging musikang bumabasag sa katahimikan ng gabi. Habang sinusubukan kong patuyuin ang aking mga kamay sa aking basang saya, napansin ko ang isang bagay sa pinakasulok ng halaw ng puno. May isang bahagi ng lupa na tila gumuho dahil sa lakas ng agos ng tubig ulan. Isang sulok ng isang bakal na kahon ang sumisilip mula sa ilalim ng mga ugat. Dahan-dahan ko itong hinukay. Ang bakal ay malamig at kinakalawang. Ngunit may bigat na nagsasabing hindi lamang ito basura. Nang pilit ko itong binuksan, ang tunog ng lumang bisagra ay umalingaw-ngaw sa loob ng munting silungan. Hindi ginto ang bumungad sa akin, kundi mga tumpok ng mga papel na nakabalot sa makapal na plastik at mga sulat na ang tinta ay tila nagmula pa sa ibang panahon. Kinuha ko ang isang papel. Kahit malabo ang liwanag mula sa malalayong kidlat, nabasa ko ang mga salitang hindi ko inaasahan. Propiedad de la Familia Alcantara. Pag-aari ng Pamilya Alcantara. Nanginginig ang aking buong pagkatao. Ang singsing na nakuha ko sa putikan kanina ay eksaktong katulad ng selyong nakatatak sa ilalim ng bawat sulat. May isang munting kwintas din doon. May pendant na hugis korona at may nakaukit na pangalan, Isadora. Tumingin ako kay Gardo na ngayon ay nakapikit na ang mga mata sa pagod. Sino ba talaga ang babaeng itinatago sa katauhan ng isang dukhang labandera? Ang pangalang Diwa ba ay isang maskara lamang na isinuot sa akin ng tadhana upang protektahan ako mula sa isang katotohanang mas malupit pa sa bagyong ito? Binuksan ko ang isa pang nakatiklop na liham. Ang petsa nito ay mahigit 50 taon na ang nakalilipas. Huwag mong hahayaang mahanap siya ni Alfonso.
Si Isadora ang huling pag-asa ng ating lahi. Naramdaman ko ang isang kakaibang init na dumadaloy sa aking mga ugat. Isang init na unti-unting tumutunaw sa ginaw ng aking katawan. Ang sakit na ibinigay ng aking mga anak ay tila naging maliliit na langgam kumpara sa dambuhalang lihim na hawak ko ngayon. Kung ang pamilya ko ang nagtapon sa akin sa putikan, tila ang lupa mismo ang nagpasyang ibalik sa akin ang aking tunay na dangal. Isadora. Ang pangalang iyon ay umuulit-ulit sa aking isipan, tila ba isang matagal nang nawawalang himig na ngayon ko lang muling narinig. Sino ka ba talaga, Isadora? At bakit kailangang dumanas ng ganitong hirap ang isang reynang nawawala sa sarili niyang kaharian? Magnanakaw. Kaya pala nagtiyatiyagang tumira sa madilim na kuwebang ito. Dahil may itinatagong nakaw na kayamanan. Ang tinig na yon ni Aling Puring ay tila isang matalas na hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Nakatayo siya sa bungad ng aming munting silungan sa ilalim ng balete. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa inggit habang nakatitig sa singsing na hawak ko. Kasalukuyan kong nililinis ang putik mula sa alahas gamit ang dulo ng aking basang saya. Sinusubukan ko ring pakuluan ang kaunting tubig sa isang kalawiting lata para may mainom si Gardo na pampaginhawa sa kanyang dibdib. Sa gitna ng aming paghihikahos, ang kislap ng brilyante sa singsing ay tila isang kasalanan sa mata ng mga taong ang tingin sa amin ay basura. Aling Puring, hindi ito nakaw. Ito ay alaala ng aking pinagmulan. Mahina, ngunit buo kong sagot. Ngunit alam ko ang ugali ni Puring, ang marites ng aming baryo. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang apoy na mabilis kumalat sa tuyong damo. Hindi pa lumilipas ang isang oras, naririnig ko na ang ingay ng mga yabag ng paa sa mga tuyong dahon at sanga. Hindi ito ang tulong na inaasahan ko. Ang mga boses na paparating ay ang mga boses na nagtaboy sa akin sa gitna ng bao. Inay, nasaan ang ginto? Nasaan ang ninakaw mo? Ang sigaw ni Junjun ay puno ng pagkasabik. Hindi para sa aking kaligtasan, kundi para sa yaman na akala nila ay itinatago ko. Pumasok sila sa loob ng masikip na halaw ng puno. Kasama ni Junjun si Maricel at si Poy na tila mga buwitreng nakaamoy ng sariwang bangkay. Wala silang pakialam kung nanginginig kami sa ginaw ni Gardo. Ang kanilang mga mata ay nakatutok lamang sa maliit na bakal na kahon na nasa aking tabi. Akala ko ba wala kayong pera? Akala ko ba naghihirap kayo? Pangungutya ni Maricel habang pilit na hinahablot ang aking kamay. Ibigay mo sa amin yan, inay. Kami ang mga anak mo. Kami ang may karapatan sa anumang mayroon ka. Ito ay hindi para sa inyo. Buo ang loob kong wika habang itinatago ang kahon sa likod ko. Ito ay katotohanang matagal nang ibinaon ng panahon. Hindi nyo ito madudumihan ng inyong kasakiman. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Maricel, isang tawang puno ng lason. Kasakiman? Kami pa ang masama ngayon. Ikaw itong nagtatago ng kayamanan habang kami ay naghihirap mag-isip kung paano itataguyod ang sarili naming pamilya. Baka nakakalimutan mo, inay. Utang mo sa amin ang buhay mo dahil pinatira ka namin sa bahay namin. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang aking puso. Ang bahay na ako, ang nagpatayo mula sa aking pawis at dugo, ngayon ay ipinapamukha niyang utang ko pa sa kanya. Lumabas na kayo, mahinang sabi ni Gardo mula sa kanyang sulok. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at panghihina. Huwag niyo nang saktan ng inay niyo. Tumahimik ka, matanda. Wala kang say dito. Bulyaw ni Poy. Ang pinakabunso na dati ay kinakantahan ko pa hanggang sa makatulog. Tumayo si Maricel at lumabas ng kuweba na may ngiting mapanira. Ayaw mong ibigay ng maayos? Sige. Titingnan natin kung saan ka pupulutin kapag ang batas na ang kumatok sa pintuan mo. Siguradong galing sa masama ang alahas na, yan. At hindi ako papayag na madamay kami
sa pagiging kriminal mo. Naiwan akong nakatulala habang pinagmamasdan silang paalis. Ang aking sariling mga anak, ang mga taong dinala ko sa aking sinapupunan, ay handang itapon ako sa kulungan para lamang sa isang bagay na hindi naman nila pag-aari. Niyakap ko ang bakal na kahon. Hindi ito yaman para sa akin. Ito ay ang aking dignidad. Ito ang pruweba na hindi lang ako isang basurang itinapon sa tabi ng daan. Ngunit ang katahimikan ng gubat ay muling nabasag. Sa malayo, narinig ko ang tunog ng papalapit na sasakyan at ang boses ng isang lalaki na naguutos. Ang liwanag ng mga flashlight ay nagsimulang sumilip sa mga siwang ng mga baging ng balete. Diyan! Diyan sila nagtatago! Tinig yun ni Maricel, puno ng tagumpay. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ganito na lang ba talaga? Pagkatapos ng bao, pagkatapos ng gutom, ang mga anak ko pa ba ang magiging mitya ng aking huling pagbagsak? Huwag niyo siyang hahawakan. Subukan ninyong ilapat ang inyong mga kamay sa ginang na yan at tinitiyak ko sa inyong mabubulok kayo sa korte bago pa man matapos ang araw na ito. Ang tinig na yon ay hindi mula sa mga pulis na nakapaligid sa amin at lalong hindi mula sa aking mga anak. Ito ay isang tinig na kalmado ngunit may dalang bigat na tila isang hatol ng langit. Napatigil ang lahat. Maging ang mga flashlight na nakatutok sa aking mukha ay tila naluwag ang kapit ng mga humahawak nito. Nakatayo ako sa putikan, yakap-yakap ang kalawiting bakal na kahon, habang ang dalawang pulis ay akmang hahablutin ang aking braso. Sa likuran nila, nakita ko si Maricel na nakangisi. Tila ba nanonood ng isang palabas kung saan ang sarili niyang ina ang bida sa isang trahedya. Ngunit ang kanyang nangisi ay unting napalitan ng pagkalito nang humawi ang mga tao para bigyang daan ang isang lalaki. Ang lalaki ay nakasuot ng dekalidad na Amerikana, ang kanyang tindig ay tuwid, at ang kanyang mga mata ay matalas ngunit puno ng respeto. Sa gitna ng masukal na paanan ng burol, ang kanyang presensya ay tila isang estrangherong ligaw mula sa isang mundo ng karangyaan. Sino ka ba? Huwag kang makialam dito. Nakawanghawak ng matandang yan. Singhal ni Junjun, pilit na nagpapakatapang sa harap ng lalaki. Hindi siya pinansin ng lalaki. Lumakad siya palapit sa akin, dahan-dahan. Tila ba natatakot na baka bigla akong maglaho na parang bula. Nang makarating siya sa harap ko, hindi siya tumingin sa kahon, kundi sa aking mga mata. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay bumaba sa aking mga daliri. Sa singsing na kislap ng brilyante, ay hindi kayang itago ng dumi ng putik. Attorney Rafael de la Vega, pagpapakilala niya, habang ang kanyang boses ay tila nanginginig sa isang emosyong hindi ko maunawaan. Ako ang kinatawan ng legal team na 50 taon nang naghahanap sa nawawalang tagapagmana ng pamilya Alcantara. Narinig ko ang malakas na singhap ni Aling Puring at ang bulungan ng mga kapitbahay. Si Maricel ay napanganga. Ang kanyang mga kamay ay napakapit sa kanyang dibdib. Attorney, ano bang sinasabi niyo? Inay ko yan, si Diwa. Isang labandera lang yan. Sigaw ni Maricel. Ang boses niya ay puno ng desperasyon na pilit itinatanggi ang naririnig. Tumingin si Attorney Rafael kay Maricel, isang tingin na puno ng pandidiri. Ang ginang na tinatawag mong labandera lang ay ang nag-iisang buhay na anak ni na Don Victorino at Doña Elena Alcantara. Siya si Isadora Alcantara. At ang singsing na pilit ninyong inaagaw, iyan ang katibayan ng kanyang kapanganakan na hindi kailanman matutumbasan ng inyong kasakiman. Naramdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod, ang lahat ng pagtitiis, ang lahat ng hapdi ng bao, at ang bawat latay ng pang-aapi ng aking mga anak ay tila ba nag-uunahang lumabas sa aking mga mata bilang mga luha. Ang bakal na kahon na hawak ko ay tila gumaan, gaya ng bigat sa aking dibdib na unti-unting tinutunaw ng katotohanan. Dahan-dahang lumuhod si Attorney Rafael sa harap ko, doon mismo sa putikan,
Sa harap ng lahat ng taong humuhusga sa akin, kinuha niya ang aking kamay. Ang kamay na puno ng kalyo at sugat, at maingat itong hinawakan na tila ba gawa ito sa pinakamahal na kristal. Prinsesa Isadora, sa wakas, nahanap na namin kayo. Handa na ang lahat para sa inyong pagbabalik. Bulong niya. Tumingin ako sa aking mga anak. Nakita ko ang takot sa kanilang mga mata. Takot hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkakataong nawala sa kanila. Nakita ko si Maricel na unti-unting umaatras. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ngayon ay maputla pa sa abo. Sa ilalim ng malaking puno ng balete, kung saan akala ko ay huling hantungan na namin ni Gardo. Isang bagong umaga ang nagsisimulang sumilip. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang pilit na kumakatok sa aking isipan habang nakatingin sa tapat na mga mata ni Attorney Rafael. Bakit ngayon lang? Pagkatapos ng lahat ng dugo at pawis na ibinuhos ko para sa mga taong itinakwil ako, bakit ngayon lang dumating ang kahariang dapat ay sa akin? At higit sa lahat, sapat na ba ang dugong bughaw sa aking mga ugat para hilumin ang pusong pinira-piraso ng sarili kong mga anak? Inay, heto po, tikman niyo ang paborito niyong lechon. Pinaka-espesyal na bahagi iyan, malutong at mainit-init pa. Halos hindi ko makilala ang tinig na yon ni Maricel. Noong isang araw lang, ang tinig na ito ay tila ba nanggagaling sa kailaliman ng impyerno sa talim at bagsik. Ngunit ngayon, habang nakalatag ang masaganang boodle fight sa ibabaw ng sariwang dahon ng saging, ang boses niya ay kasing tamis ng pulot. Nakapaligid silang tatlo sa akin, sina Maricel, Junjun at Poy, na tila ba mga anghel na bumaba mula sa langit upang pagsilbihan ako. Nasa loob kami ng isang pansamantalang maayos na bahay na inarkila nila. Hindi ko alam kung saan sila kumuha ng pera. Marahil ay nangutang na naman sa kung sino-sinong Bombay sa pag-asang mababayaran din nila kapag nakuha na nila ang gusto nila. Nakaupo ako sa gitna, habang si Gardo ay nasa aking tabi, tahimik at matama ng tingin sa bawat galaw ng aming mga anak. Inay, hayaan niyo po akong maghugas ng inyong mga kamay. Malambing na wika ni Maricel. Kinuha niya ang isang mangkok ng tubig na may hiwa ng kalamansi at dahan-dahang hinawakan ang aking palad. Naramdaman ko ang kuryente ng pait na gumapang sa aking balat. Noong isang araw, ang mga kamay na ito ay tinawag niyang papel de liha o giengham, marumi, nakakadiri, at walang silbi. Ngunit ngayon, hinahaplos niya ito na tila ba gawa sa ginto. Tiningnan ko ang aking mga kuko na may mga bakas pa ng hirap mula sa pagbubungkal sa paanan ng balete. Hindi ito nalinis ng tubig at kalamansi. Ang dumi ng kanilang pagtrato sa akin ay nakabaon na sa pinakaibutod ng aking pagkatao. Bakit niyo ba ginagawa ito? Mahina kong tanong habang pinapanood si Junjun na abalang naghihiwalay ng laman at buto ng isda para ilagay sa aking pinggan. Siyempre, Inay, dahil mahal namin kayo. Mabilis na sagot ni Junjun, hindi man lang tumingin sa aking mga mata. Nagkamali lang kami noon. Alam niyo naman, dala ng hirap ng buhay, minsan ay nagdidilim ang paningin namin. Pero ngayong alam na namin ang totoo, na kayo pala ay isang alkantara, gusto lang naming siguraduhin na hindi kayo malalamangan ng kung sino-sino. Nagkatinginan si Maricel at Poy. Isang mabilis na sulyap na puno ng lihim na pagkakaunawaan. Doon ko natanto na ang masarap na amoy ng inihaw na liempo at ang sariwang bango ng dahon ng saging ay isa lamang tabing para sa masangsang na amoy ng kanilang kataksilan. Pagkatapos ng kainan, inilabas ni Poy ang isang folder. Ang puting papel sa loob nito ay tila ba kumikislap sa ilalim ng ilaw ng bombilya. Inay, para sa seguridad niyo ito ni Itay, pinakiusapan namin ng isang abogado na ihanda ito. Para lang po hindi kayo mahirapan sa pag-aasikaso ng mga dokumento sa Alcantara Corporation. Pirmahan niyo lang po ito
At kami na ang bahalang mag-asikaso ng lahat para sa inyo, para makapahinga na kayo sa wakas. Tiningnan ko ang papel. Special Power of Attorney. Isang dokumento na magbibigay sa kanila ng kapangyarihang kontrolin ang lahat ng ari-arian ko, ang lahat ng karapatan ko bilang Isadora Alcantara. Sabi ni Attorney Rafael, siya na ang bahala sa lahat. Sabi ko, pilit na pinapakalma ang aking tinig. Inay, ibang tao iyon, giit ni Maricel. Ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. Bumalik ang dating talim bago niya ito muling itinago. Kami ang pamilya niyo. Mas mapagkakatiwalaan niyo kami kaysa sa isang abogadong ngayon niyo lang nakilala. Baka nakakalimutan niyo, kami ang nag-alaga sa inyo sa loob ng maraming taon. Ang kasinungalingang iyon ay tila isang malakas na sampal. Sila ang nag-alaga. Sila na nagtaboy sa amin sa ulan. Sila na kumuha ng huling sentimo namin. Inabot ni Junjun ang isang panulat sa akin. Ang itim na tinta nito ay tila balason na handang kumitil sa aking bagong silang na kalayaan. Tumingin ako kay Gardo. Bahagya siyang umiling, ngunit ang desisyon ay nasa aking mga kamay. Dahan-dahan kong kinuha ang panulat. Naramdaman ko ang titig ng 3 kong anak na tila mga gutom na lobong naghihintay sa kanilang biktima. Ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila ba tumigil. Ang tanging tunog na naririnig ay ang pagtibok ng aking puso at ang mahinang paghampas ng pakpak ng isang gamo-gamo sa ilaw. Inilapat ko ang dulo ng panulat sa ibabaw ng guhit kung saan dapat naroon ang aking pangalan. Nagsimula akong gumuhit ng isang maliit na kurba, isang tanda ng nakaraan na matagal ko nang dinadala. Ngunit bago ko pa matapos ang unang guhit, biglang sumagi sa aking isipan ang isang alaala. Ang larawan ng aking ina, ang kwadro na minsang nabasag at napuno ng putik dahil sa ginawa ni Maricel. Bumigat ang aking dibdib sa pag-alala. Napatigil ang aking kamay. Ang dulo ng panulat ay nag-iwan ng isang maliit na itim na tuldok sa papel, isang bakas ng sandaling pag-aalinlangan. Tinitigan ko yon, huminga ng malalim, at marahang inangat ang panulat, handang ipagpatuloy ang susunod na linya. Inay, bakit po kayo tumigil? Ituloy niyo na. Udyok ni Maricel. Ang kanyang kamay ay humawak sa aking balikat. Ang higpit ng kanyang kapit ay nagpapakita ng kanyang tunay na pagkainip. Tiningnan ko ang tuldok sa papel. Pagkatapos ay tumingin ako sa mga mata ni Maricel. Doon, sa ilalim ng mapanlinlang na ilaw, nakita ko ang katotohanang matagal ko ng pilit na itinatanggi. Sa pagkakataong ito, tatapusin ko ba ang pirma para sa pamilya? O ang tuldok na ito na ang magiging huling hangganan ng kanilang pang-aapi? Inay, ano pang hinihintay mo? Isang mabilis na pirma lang at wala na tayong poproblemahin pang muli. Ang tinig ni Maricel ay parang isang marahang bulong, ngunit ang kanyang mga kamay na nakapatong sa aking balikat ay tila ba iyon tunting bumibigat, naging parang mga bakal na rehas na pilit akong ikinukulong. Tinitigan ko ang itim na tuldok ng tinta sa papel. Sa bawat segundo ng aking pag-aagam-agam, ang bango ng lechon at inihaw na isda sa aming harapan ay unti-unting nagbabago. Hindi na ito amoy ng isang piging, para na itong amoy ng nabubulok na pagkukunwari. Biglang pumasok sa aking isipan ang isang alaala na tila isang kidlat na gumuhit sa madilim na langit ng aking kamalayan. Hindi ito alaala ng paglalaba o ng paghihirap sa bukid. Ito ay alaala ng dagat. Narinig ko ang malakas na hiyaw ng mga alon na humahampas sa gilid ng isang malaking barko. Naamoy ko ang alat ng dagat na humahalo sa amoy ng nasusunog na langis at nakita ko ang isang mukha. Isang lalaking may malamig na mga mata habang pinapanood kaming malunod. Si Alfonso. Ang lalaking pilit na kumukuha sa lahat ng mayroon ng aking pamilya 50 taon na ang nakalilipas ay siya ring lalaking kinakapitan ngayon ng aking mga anak para sa pera. Inay, bakit ka ba tulala? Inis na ang tono ni Junjun.
Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng ngiti, ngayon ay nagsisimula ng lukutin ng pagkainip. Pirma na, ang dami pang arte. Para naman sa inyo ito. Dahan-dahan kong ibinaba ang panulat. Ang tunog nito sa ibabaw ng lamesa ay tila ba isang malakas na kulog sa gitna ng kanilang katahimikan. Tumingin ako kay Maricel, direkta sa kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal sa aking paningin. Ngunit ngayon ay wala ng laman, kundi ang kislap ng barya. Hindi ko ito pipirmahan, mahina kong wika. Ngunit ang bawat salita ay tila may bigat ng isang bundok. Ano? Halos sabay-sabay na sigaw ng tatlo. Ang kanilang mga maskara ng kabaitan ay tuluyan ng nalaglag. Inilalantad ang mga mukhang puno ng puot at sakim. Diwa, anong kabaliwan ito? Singal ni Maricel habang hinahablot ang folder. Gusto mo bang mamatay sa hirap? Gusto mo bang manatiling pulubi habang buhay kasama ang inutil mong asawa? Tumingin ako kay Gardo. Nakita ko ang isang munting na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng pagmamalaki. Hindi siya natatakot. At sa sandaling iyon, hindi na rin ako natatakot. Ang diwa na kanilang kinilala, ang inang sunod-sunuran, ang inang handang magpaapi para sa kapayapaan, ay tuluyan ng nalunod sa putik kasama ng basag na kuwadro ng aking ina. Ang pangalan ko ay Isadora. Pagtatama ko sa kanila, ang boses ko ay hindi nanginginig. At ang ari-ari ang pilit ninyong kinakamkam ay hindi para sa mga taong marunong lamang magmahal kapag may kapalit na pilak. Walang hiya ka. Damba ni Junjun sa lamesa. Dahilan upang tumalsik ang ilang butil ng kanin sa sahig. Kami ang nagpakain sa inyo ngayong gabi. Kami ang nag-asikaso sa inyo. Pinakain niyo ako gamit ang perang ninakaw niyo sa pagkatao ko. Sagot ko habang dahan-dahang tumatayo. Kinuha ko ang papel na SPA mula sa kamay ni Maricel. Bago pa man siya makakilos, buong lakas ko itong hinati sa dalawa, pagkatapos ay sa apat, hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito na parang mga tuyong dahon sa hangin. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Hindi mula kay Maricel, kundi mula kay Junjun. Ang sakit ay gumuhit sa aking balat. Ngunit sa loob ng aking dibdib, tila ba lalong tumibay ang aking kapasyahan. Wala kang kwentang ina, hiyaw ni Maricel, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kung ayaw mong makuha ito sa madaling paraan, kukunin namin ito sa paraang hindi mo magugustuhan. Isusumpa mo ang araw na isinilang ka namin bilang mga anak mo. Lumabas sila ng silid na padabog. Iniwan kaming dalawa ni Gardo sa gitna ng nagkalat na pagkain at mga punit na papel. Ang katahimikan ay tila ba isang mabigat na kumot na bumalot sa amin. Naramdaman ko ang init ng palad ni Gardo sa aking kamay. Isadora, tawag niya sa aking tunay na pangalan. Handa ka na ba sa susunod na bao? Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang dilim ng gabi ay tila ba mas lumalim at sa malayo. Narinig ko ang tunog ng isang sasakyang mabilis na umaalis. Alam kong hindi sila titigil. Alam kong bukas, ang mukha ni Alfonso ay muling lilitaw mula sa aking mga bangungot. Ngunit bago pa man ako makasagot kay Gardo, narinig namin ang isang kakaibang kaluskos sa ilalim ng sahig. Isang tunog ng mga yabag na tila ba nagnanais magtago sa katahimikan. May iba pa palang tao sa loob ng bahay na ito bukod sa amin. Sino ang nakikinig sa aming bawat salita? At ano ang gagawin ng aking mga anak ngayong tuluyan na nilang itinakwil ang huling bakas ng aking pagpapakumbaba? Ang bango ng gisadong bawang at sibuyas ay humahalo sa umuusok na sinaing. Isang amoy na tila ba humahaplos sa aking pagkatao at nagpapaalala sa akin na buhay pa ako. Hindi ito ang amoy ng laso ng pagkukunwari sa hapagkainan ng aking mga anak nung nakaraang gabi. Ito ay amoy ng pawis, ng pagod, at ng pag-asang ako mismo ang nagtanim. Sa tulong ni Attorney Rafael, nakahanap kami ni Gardo ng isang munting pwesto sa tabi ng kalsada
patungo sa kabayanan ng Batangas. Isang maliit na karinderya na yari sa kawayan at nipa na may mga mesang kailangang punasan ng paulit-ulit dahil sa alikabok ng daan. Maaaring para sa iba, ito ay isang hakbang pabalik sa hirap. Ngunit para sa akin, bawat patak ng mantika sa kawali ay isang hakbang palayo sa impyernong binuo ng aking mga anak. Inay Diwa, o mas dapat ko na bang itawag na Senyora Isadora? Biro ni Rafael habang inilalapag ang ilang supot ng sariwang gulay sa ibabaw ng aking lamesa. Ngumiti ako sa kanya. Isang nangiting hindi man lang umabot sa aking mga mata noong nakatira pa ako sa bahay ni Maricel. Diwa na muna, Rafael. Ang Isadora ay para sa isang reynang may trono. Sa ngayon, ang trono ko ay itong sandok at ang kaharian ko ay itong kalan. Dito sa munting karinderyang ito, ginamit ko ang mga sikretong recipe na itinuro sa akin ng aking yumaong ina. Ang mga putaheng may tamang balanse ng asim, alat at pagmamahal. Ang aking adobong Batangas na may dilaw na luyang pampakulay at ang aking sinigang na isda na sadyang tinitimplahan ng sariwang kamiyas ay mabilis na dinayo ng mga driver ng diip at mga trabahador. Naramdaman ko ang hapdi sa aking mga braso dahil sa talsik ng mantika at ang kirot sa aking likod matapos ang buong araw na pagtayo. Ngunit sa tuwing makikita ko si Gardo na tahimik na nagliligpit ng mga pinagkainan at binibilang ang aming barya na may ngiti sa kanyang mga labi, tila ba lahat ng pagod ay napapalitan ng kapayapaan. Ang mga kamay kong dati ay tinawag na papel de liha ay ngayon ay pinupuri ng aking mga suki. Ang sarap niyo po talagang magluto, Aling Diwa. Parang luto ng isang tunay na donya. Wika ng isang regular na parokyano habang humihingi ng dagdag na sabaw. Ngunit ang kapayapaang ito ay tila ba isang kalmado bago ang isa pang bao. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng mga kaldero, isang pamilyar at maingay na sasakyan ang huminto sa harap ng aking tindahan. Bumaba si Maricel, kasunod si Junjun. Ang kanilang mga kasuotan ay gusot-gusot at ang kanilang mga mukha ay puno ng pait. Dito ka lang pala namin mahahanap. Nagpapakapagod ka sa pagtitinda ng mumurahing ulam habang maaari kang nakaupo sa isang mansyon? Sigaw ni Maricel, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng mga dumadaang sasakyan. Hindi ko sila tiningnan. Ipinagpatuloy ko ang paghihiwa ng sili. Ang pagkain dito ay malinis, Maricel. Hindi tulad ng mga salitang lumalabas sa bibig nyo. Inay, huwag ka nang matigas ang ulo. Singal ni Junjun habang pilit na kinukuha ang isang pirasong pritong isda mula sa aking lalagyan. Hinahanap ka na ni Don Alfonso. May kasunduan kami sa kanya. Kapag hindi ka namin naibalik, kami ang malalagot. Pinutol na niya ang lahat ng tulong sa amin dahil sa iyo. Napatigil ako sa paghihiwa. Tumingin ako sa aking mga anak. Nakita ko ang totoo nilang kalagayan. Mga taong gutom hindi sa pagkain, kundi sa kapangyarihan at perang hindi naman nila pinaghirapan. Sila ay mga bilanggo ng kanilang sariling kasakiman. At ngayon, nais nila akong isama sa kanilang hawla. Umalis na kayo. Mahina kong sabi. Wala na kayong ina dito. Mayroon lamang isang babaeng nagluluto para sa kanyang dangal. Hinding-hindi ka namin titigilan. Hiyaw ni Maricel bago sila mabilis na sumakay sa kanilang sasakyan. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng usok ng aking kalan. Naramdaman ko ang muling pagbilis ng tibok ng aking puso. Ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa isang kakaibang pakiramdam na ngayon ko lang naramdaman. Ang pakiramdam ng isang mangangaso na alam na malapit na ang kanyang biktima. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang tunog ng isang marangyang sasakyan na huminto. Mas tahimik at mas mahal kaysa sa sasakyan ng aking mga anak. Isang itim na sedan na may madilim na salamin. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang lalaking may hawak na tungkod. Ang kanyang bawat hakbang ay tila ba nagbibigay ng kakaibang lamig sa mainit na hapon.
Don Alfonso, ang anino ng aking nakaraan, ay tuluyan ng humakbang sa aking kasalukuyan. Tiningnan niya ang aking munting karinderya nang may pangungutya. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong lamig na nakita ko noong gabing lumubog ang barko. Isadora. Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng bakal. Akala mo ba ay makakatakas ka sa akin sa pamamagitan ng pagtatago sa putikang ito? Sa mga sandaling iyon, ang hawak kong sandok ay tila naging isang espada. Ngunit sa likod ni Alfonso, nakita ko si Maricel at Junjun na nakasilip mula sa malayo. May mga ngiting mapanira. Ano ang ginawa ng aking mga anak? Ipinagpalit ba nila ang aking buhay para lamang sa muling pagkiling ng pabor ni Alfonso? Isang alkantara na nagbebenta ng mumurahing ulam sa tabi ng kalsada. Tunay ngang isang malaking insulto sa dugong nananalaytay sa iyong mga ugat. Ang tinig ni Don Alfonso ay tila isang malamig na hangin na nagmula sa kailaliman ng isang nitso. Nakatayo siya sa gitna ng aking munting karinderya. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nakatapak sa lupang may mga bakas ng tumagas na mantika at alikabok. Sa likuran niya, nakita ko sina Maricel at Junjun. Hindi sila nakatingin sa akin ng diretsyo. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa makintab na sasakyan ni Alfonso. Tila ba naghihintay na sila ay pagbuksan ng pinto patungo sa mundong matagal na nilang pinapangarap. Dahan-dahan kong ibinaba ang sandok na hawak ko. Naramdaman ko ang init ng kalan sa aking likuran. Isang init na nagpapaalala sa akin ng lahat ng pagod na aking tiniis. Ang aking suot na apron ay may mantsa ng toyo at mantika. Isang kabaligtaran sa malinis at plansadong Amerikana ni Alfonso. Ngunit sa ilalim ng dumi ng aking suot, ang aking puso ay tumitibok ng may dignidad. Isang bagay na wala sa lalaking nasa harap ko. Ang insulto, Alfonso, ay ang manakaw ng buhay at dangal ng ibang tao para lamang itayo ang iyong sariling kaharian. Sagot ko, ang aking boses ay kalmado, ngunit puno ng talim. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Matapang ka pa rin, Isadora, gaya ng iyong ama. Ngunit ang katapangan ay walang silbi kung ikaw ay nag-iisa at naghihikahos. Tumingin siya sa paligid, sa mga plastik na upuan at sa mga kalderong umuusok. Ito ba ang pinili mo? Ang maging isang labandera at kusinera? Maari mong makuha ang lahat ng ito sa isang pirma mo lang. Inilabas niya ang isang tsekeng may halagang hindi ko kailanman nakita sa buong buhay ko bilang diwa. Kunin mo ito. Umalis ka sa bayang ito kasama ang inutil mong asawa at kalimutan mo na ang pangalang Alcantara. Hayaan mo ang iyong mga anak na makatikim ng ginhawa sa ilalim ng aking kalinga. Naramdaman ko ang mabilis na paglapit ni Maricel. Inay, sige na, tanggapin mo na. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig sa kasakiman. Huwag ka nang ma-pride. Para sa amin ito. Para hindi na kami maghirap. Gusto mo ba kaming mabulok sa hirap habang buhay dahil lang sa katigasan ng ulo mo? Tiningnan ko si Maricel, ang anak na binuhat ko ng 9 na buwan, ang anak na pinaglaanan ko ng lahat ng aking lakas. Ngayon ay handang ibenta ang aking pagkatao para sa isang pirasong papel. Ang bawat salita niya ay tila isang karayom na tumutusok sa aking kaluluwa. Ang sakit ay hindi na nagmumula kay Alfonso, kundi sa sarili kong dugo at laman na nakatayo sa panig ng aking kaaway. Hindi nabibili ang aking katahimikan, Alfonso. Wika ko habang tinititigan siya ng mata sa mata. At hindi ko ipagpapalit ang katarungan para sa aking pamilya sa kahit anong halaga ng salapi. Ang mukha ni Alfonso ay biglang nagdilim. Ang kanyang pagtitimpi ay tila ba naputol na parang isang manipis na sinulid. Humakbang siya palapit sa akin. Sapat na para maamoy ko ang kanyang mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng aking niluluto. Kung ganoon ay pinili mo ang mahirap na paraan, bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang babala ng kamatayan.
Maaring wala kang pakialam sa sarili mong buhay, Hay Isadora. Pero paano ang asawa mo? Paano si Gardo? Sa tingin mo ba ay makakayanan niya ang lamig ng selda sa kanyang kalagayan? Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Napatitig ako kay Alfonso. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa aking dibdib. Alam kong may kakayahan siyang gawin ang anumang banta niya. Tumingin ako sa likod, sa loob ng karinderya kung saan nakaupo si Gardo. Nakasalukuyang umiiubo at tila walang kamalay-malay sa panganib na nakapalibot sa amin. Ano ang ginawa mo? Tanong ko. Ang aking tinig ay bahagyang nanginginig. Ngumiti si Alfonso. Isang ngiting kasing talim ng isang labaha. Sabihin na lang nating may mga ebidensyang lumabas na ang asawa mo ay sangkot sa isang nakaraang krimen na hindi mo alam. Isang pirma mo lang, Isadora, at mawawala ang lahat ng yon. Ngunit kung tatanggi ka. Tumalikod si Alfonso at dahan-dahang lumakad patungo sa kanyang sasakyan. Ngunit bago siya sumakay, huminto siya at tumingin muli sa akin. May hanggang bukas ka na lang para magpasya. At Maricel Junjun, siguraduhin ninyong hindi makakaalis ang inyong ina sa lugar na ito. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng aking karinderya, habang ang aking sariling mga anak ay nagsimulang humarang sa bawat labasan. Ang kanilang mga mukha ay tila ba naging mga bantay sa sarili kong bilangguan. Ang langit ay nagsisimula ng dumilim, at sa bawat segundo, ang oras ay tila ba nauubos para sa amin ni Gardo. Paano ko ililigtas ang aking asawa nang hindi isinusuko ang katarungang 50 taon kong hinintay? At paano ako lalaban kung ang mga kaaway ko ay ang mga taong tinawag kong pamilya? Huwag mong pirmahan, Isadora. Mas pipiliin ko pang mamatay sa loob ng malamig na selda kaysa makita kang muling lumuluha at nagpapaalipin sa mga taong pumatay sa iyong pamilya. Iyon ang huling mga salitang binigkas ni Gardo bago siya tuluyang kinaladkad ng 2 pulis palabas ng aming munting karinderya. Ang tunog ng mga posas na naglalapat sa kanyang payat na mga bisig ay tila ba isang kampanang nagbabadya ng kamatayan sa aking pandinig. Hindi ako makagalaw. Ang aking mga paa ay tila ba nabaon sa semento, habang ang bawat hininga ko ay may kasamang hapdi ng kawalan ng pag-asa. Madaling araw pa lamang at ang hamog ay yakap-yakap pa ang paligid. Ngunit ang aming buhay ay tila ba tuluyan ng nilamon ng kadiliman. Nakita ko ang isang pulis na may ngising aso habang inilalabas ang isang maliit na plastik ng puting pulbos. Mula sa ilalim ng aming higaan, isang ebidensyang alam kong sila rin ang naglagay. Hindi na nila kailangan ng katotohanan. Sapat na ang pera ni Alfonso para baluktutin ng batas. Itay, inay, kasalanan niyo ito. Hiyaw ni Maricel habang pilit na hinalungkat ang aking munting lalagyan ng barya. Kung pumirma ka na sana kahapon, hindi mangyayari ito. Ngayon, paano na kami? Paano na ang pangarap naming makaalis sa hirap? Kung pati ang tatay namin ay magiging kriminal? Hindi ko siya sinagot. Tiningnan ko ang aking mga anak. Si Maricel na abala sa paghahanap ng pera, si Junjun na nakasandal sa pinto at walang pakialam na nanonood, at si Poy na nakayuko ngunit walang ginagawa. Ang kanilang ama ay dinadala sa kulungan. Ang lalaking nagpakuba sa trabaho para lamang may maipakain sa kanila. Ngunit wala akong nakitang kahit isang patak ng luha sa kanilang mga mata. Ang tanging nakita ko ay ang galit dahil ang kanilang tiket patungo sa kayamanan ay tila ba naglalaho. Naramdaman ko ang panghihina ng aking buong pagkatao. Ang bawat ubo ni Gardo habang isinasakay siya sa patrol na sasakyan ay tila ba isang punyal na paulit-ulit na tumatama sa aking dibdib. Ang kanyang kalagayan ay hindi para sa loob ng bilangguan. Ang lamig ng semento at ang amoy ng kalawang sa loob ng rehas ay siguradong kikitil sa kanyang hiram na buhay sa loob lamang ng ilang araw. Inay, heto ang telepono. Udyok ni Junjun. Iniaabot sa akin ang isang lumang cellphone na nagri-ring.
Tumatawag si Don Alfonso. Isang oo mo lang, Isadora, at babalik dito si Itay. Isang pirma mo lang sa dokumentong ipadadala niya at magiging maayos ang lahat. Kinuha ko ang telepono nang may nanginginig na kamay. Ang boses ni Alfonso sa kabilang linya ay tila ba nanggagaling sa isang mapanuring demonyo. Napanood mo ba ang palabas, Isadora? Iyan ay simula pa lamang. Ang asawa mo ay matanda na at ang batas ay walang awa sa mga gaya niya. Pirma o bangkay? Ikaw ang pumili. Napaluhod ako sa maruming sahig ng aming karinderya. Ang amoy ng bawang at sibuyas na dati ay nagbibigay sa akin ng pag-asa ngayon ay tila ba naging amoy ng lason. Tiningnan ko ang aking mga kamay, ang mga kamay na puno ng kalyo, ang mga kamay na nagtiis ng lahat para sa mga anak na ngayon ay nagbabantay sa akin na parang mga kaaway. Ganito na lang ba? Bulong ko sa sarili ko habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa aking mga palad. Pagkatapos ng 50 taon ng pagtatago, ang kaligayahan ko ba ay palaging may katumbas na sakripisyo? Naramdaman ko ang paglapit ni Maricel. Hinawakan niya ang aking balikat, ngunit hindi ito hawak ng isang anak na nag-aalala. Ito ay hawak ng isang taong naniningil ng utang. Sige na, inay. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Huwag mong hayaang mamatay si Itay sa kulungan dahil lang sa pride mo bilang isang Alcantara. Wala namang silbi ang pangalang yan kung pareho na kayong nakabaon sa lupa. Isang matalim na tanong ang gumuhit sa aking isipan habang nakatitig sa screen ng telepono. Kung pipirma ako, maililigtas ko si Gardo, ngunit tuluyan ko namang ibibigay ang tagumpay sa taong pumatay sa aking mga magulang at sumira sa aking kinabukasan. Kung hindi naman ako pipirma, paninindigan ko ang katarungan, ngunit ang huling mga sandali ng aking mahal na asawa ay magiging sa loob ng isang madilim at mabahong selda. Sa pagitan ng pag-ibig at katarungan, sa pagitan ng dangal at buhay, aling bahagi ng aking puso ang dapat kong pasabugin at hanggang kailan ko kayang tiisin ang panunumbat ng aking sariling mga anak habang hinihintay ko ang hatol ng tadhana. Ito na ang huling pagkakataon na makikita ninyo ang aking mga luha. Habang nakatitig ako sa likod ni Gardo, na unti-unting naglalaho sa dilim ng pasilyo ng presinto, naramdaman ko ang isang kakaibang lamig na namuo sa aking dibdib. Hindi na ito ang lamig ng takot, kundi ang lamig ng isang pusong naging bakal na sa tindi ng init ng pagsubok. Ang bawat ubo ni Gardo ay tila ba naging hudyat ng pagtatapos ng aking pagiging sunod-sunuran. Inay, ano na? Tumatawag na ulit si Don Alfonso. Sagutin mo na at sabihing pipirma ka na. Ang boses ni Maricel ay parang isang langaw na pilit bumubulong sa aking tainga. Puno ng pagkainip at kasakiman, tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Isang tingin na tila ba ngayon ko lang siya nakita bilang isang estranghero. Hindi si Alfonso ang kakausapin ko, mahina kong sabi, ngunit may awtoridad na nagpatahimik sa kanya. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang kaisa-isang taong alam kong may utang na loob sa katotohanan. Rafael, handa na ako. Ipakilala mo na ako sa mundo. Pero bago ang lahat, kailangan kong burahin ang bawat bakas ng putik sa aking pagkatao. Makalipas ang isang oras, isang puting sasakyan ang huminto sa tapat ng presinto. Hindi ito ang sasakyan ni Alfonso. Mula rito ay bumaba si Attorney Rafael kasama ang isang pangkat ng mga tao na tila ba mga kawal ng isang reyna. Sa gitna ng gulat ni Maricel at Junjun, dinala ako ni Rafael sa isang lihim na mansyon sa labas ng lungsod. Isang lugar na pag-aari ng mga tapat na kaalyado ng aking tunay na pamilya. Dito nagsimula ang aking pagbabagong anyo. Dinala ako sa isang malawak na silid paliguan. Ang bawat sulok nito ay gawa sa puting marmol na kumikinang sa ilalim ng mga gintong ilaw. Ang amoy ng usok, pawis at malansang isda mula sa aking karinderya ay dahan-dahang pinalitan ng samyo ng mga sariwang talulot ng rosas na nakalutang sa mainit na tubig. Naramdaman ko ang haplos ng tubig sa aking balat.
Isang haplos na tila ba humihingi ng tawad sa lahat ng baw at hirap na aking dinaanan. Habang nakalubog ako sa banyera, tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga kalyo na bunga ng 50 taon na paglalaba at pagluluto ay naroon pa rin. Ang mga sugat mula sa pagbubungkal sa ilalim ng balete ay nagsisimula pa lamang maghilom. Ngunit nang pahiran ito ng mga mamahaling langis at pabango, tila ba nagkaroon ng bagong buhay ang aking mga daliri. Ang bawat haplos ng tagapagsilbi ay isang paalala na ang mga kamay na ito, na dati ay tinawag na papel de liha, ay ang parehong mga kamay na may karapatang humawak sa setro ng kapangyarihan. Paglabas ko sa tubig, isang kasuotan ang naghihintay sa akin sa ibabaw ng malambot na kama. Isang Filipiniana na naggawa sa pinakamahusay na lino at sutla. May kulay ng bukang liwayway at bordado ng mga gintong sinulid. Nang isuot ko ito, naramdaman ko ang bigat at dulas ng tela sa aking balat. Isang pakiramdam na kay tagal kong nakalimutan. Ang bawat tahi nito ay tila ba nagbabalik sa akin ng bawat piraso ng aking dangal na ninakaw ng panahon. Isang stylist ang dahan-dahang nag-ayos ng aking buhok. Itinali ito ng maayos at nilagyan ng isang gintong peineta. Nang huling sandali, inilabas ni Rafael ang isang munting kahon. Sa loob nito ay ang aking singsing, ang singsing ng pamilya Alcantara, na ngayon ay malinis na at kumikinang nang higit pa sa anumang bituin sa langit. Maingat ko itong isinuot sa aking daliri. Ang kislap nito ay tila ba isang sumpa na kailanman ay hindi na ako muling yuyuko sa sinuman. Humarap ako sa malaking salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na si Diwa na labandera. Ang nakikita ko ay isang babaeng may matatag na paninindigan, may mga matang puno ng katarungan, at may tindig ng isang tunay na Alcantara. Wala na ang bakas ng pagod, wala na ang anino ng takot. Senyora Isidora, tawag ni Rafael mula sa pinto. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Ang kotse ay naghihintay na. Oras na para sa anibersaryo ng Alcantara Group. Ang lahat ng media at ang buong alta sosyedad ay naroon na. Lumakad ako palabas ng silid. Ang tunog ng aking bawat hakbang sa makintab na sahig ay tila ba isang martsa patungo sa digmaan. Ngunit bago ako makarating sa pinto, nakita ko ang aking 3 anak na nakatayo sa pasilyo, nakanganga at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Inay, bulong ni Maricel, ang kanyang boses ay puno ng takot at hindi maipaliwanag na pagnanasa. Ikaw ba talaga yan? Hindi ko sila tinapunan ng tingin. Nilagpasan ko sila na tila ba sila ay mga alikabok lamang sa aking daan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang huling pagpitik ng sakit sa aking puso para sa kanila bago ito tuluyang naging yelo. Rafael, sabi ko, habang sumasakay sa marangyang sasakyan, siguraduhin mong nakasubaybay ang lahat ng istasyon ng telebisyon. Ngayong gabi, hindi lang katarungan ang kukunin ko. Ngayong gabi, ipapakita ko sa kanila kung ano ang nangyayari sa mga taong nagtatangkang sirain ang isang Alcantara. Habang bumibilis ang takbo ng sasakyan patungo sa engrandeng pagtitipon, tinitigan ko ang aking singsing sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang pinakamalaking pagsubok ay narito na. Paano tatanggapin ng mundo ang muling pagkabuhay ng isang patay? At anong mukha ang ipakikita ni Alfonso kapag nakita niyang ang babaeng itinapon niya sa putikan ay nakatayo na sa harap ng kanyang trono? Ang kislap ng mga kristal na chandelier sa loob ng dambuhalang ballroom ng Grand Hotel ay tila ba nanunuya sa lahat ng gabi na tiniis ko sa ilalim ng tumutulong bubong ng aming barong-barong. Ang bawat sulok ng silid ay puno ng mga taong nakasuot ng mamahaling alahas at mga ngiting kasing peke ng kanilang mga pangako. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Don Alfonso, kampanteng-kampante habang itinataas ang kanyang baso ng champagne. Ipinagdiriwang ang 50 taon ng tagumpay na itinayo niya sa ibabaw ng mga bangkay ng aking pamilya.
Sa loob ng 5 dekada, ang Alcantara Group ay nanatiling matatag. Wika ni Alfonso, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan sa pamamagitan ng mga speaker. At ngayong gabi, itatalaga ko ang aking sarili bilang nag-iisang tagapangalaga ng legacy na ito dahil wala na ang mga taong dapat ay nagmamay-ari nito. Ngunit ang malakas na palakpakan ay biglang naputol ng bumukas ang dambuhalang pinto sa dulo ng ballroom. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang marahang kalansing ng mga kubyertos na dahan-dahang ibinibitiw ng mga bisita. Sa gitna ng liwanag, pumasok ako, si Isadora Alcantara. Ang tunog ng aking bawat hakbang sa makintab na sahig ay tila ba isang tibok ng pusong nagbabalik mula sa kabilang buhay. Naramdaman ko ang lahat ng mata na nakatutok sa akin, ngunit ang tanging matang tinitigan ko ay ang kay Alfonso. Nakita ko ang uwent-unting paglaho ng kulay sa kanyang mukha. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig, isang senyales na ang kanyang mundong gawa sa kasinungalingan ay nagsisimula ng gumuho. Masyado ka yata nagmamadali, Alfonso. Simula ko, ang boses ko ay kalmado, ngunit sapat ang lakas para marinig ng lahat ng media na naroon. Ang tunay na tagapagmana ay hindi papatay. Naghintay lamang siya ng tamang panahon para bawin ang lahat ng ninakaw mo. Impostora! Sigaw ni Alfonso. Pilit na ibinabalik ang kanyang tapang habang itinuturo ako. Sino ang babaeng ito? Security! Ilabas niyo ang baliw na yan! Ngunit bago pa man makakilos ang mga gwardiya, humakbang si Attorney Rafael de la Vega sa aking tabi. Inilabas niya ang isang makapal na folder at ang isang tablet na nagpapakita ng mga orihinal na titulo at dokumento ng kapanganakan na may selyo ng gobyerno. Don Alfonso, bago niyo itaboy ang tunay na may-ari ng kumpanyang ito, maaring gusto niyo munang tingnan ang mga ebidensyang ito. At ang video clip na nakuha namin mula sa isang lumang vault, kung saan malinaw na maririnig ang pag-amin mo tungkol sa nangyari sa barko 50 taon na ang nakalilipas. Ang bulungan sa buong ballroom ay naging parang isang dambuhalang bulyaw ng pagkabigla. Ang mga kamera ng media ay nagsimulang mag-flash ng mabilis, tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Alfonso. Sa mga sandaling iyon, nakita ko ang aking mga anak, sina Maricel, Junjun at Poy, na nakatayo sa isang sulok ng bulwagan. Nakapasok sila sa pamamagitan ng pagpapanggap ng mga tauhan ng catering. Nang makita nila ang reaksyon ng mga tao at ang katotohanang ako na ang may hawak ng kapangyarihan, biglang nagbago ang kanilang anyo. Mabilis silang tumakbo patungo sa akin, pilit na sumisingit sa gitna ng mga reporter. Inay! Isadora! Kami ang mga anak mo! Hiyaw ni Maricel. Ang kanyang boses ay puno ng kalsada at desperasyon. Security! Paraan! Nanay namin yan! Kami ang mga tagapagmana niya. Huminto sila sa harap ko. Akmang yayakapin ako ni Maricel, ngunit itinaas ko ang aking kamay upang pigilan siya. Ang lamig ng aking tingin ay tila isang pader na hindi nila kayang buwagin. Inay, sorry na sa lahat, wika ni Junjun habang pilit na humahawak sa laylayan ng aking Filipiniana. Nalito lang kami noon, inay. Ngayong reyna ka na. Kami ang magsisilbing mga prinsipe mo. Hati-hati tayo sa yaman, di ba? Tiningnan ko silang tatlo. Ang mga mukhang ito ang nagtaboy sa akin sa ulan. Ang mga kamay na ito ang nagtulak sa akin sa putik. At ngayon, dahil amoy ginto na ako, nais nilang bumalik sa aking piling. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Wala akong kilalang mga anak na nagbebenta ng sariling ina sa kanilang kaaway. Mahina kong sabi, ngunit bawat salita ko ay tila ba isang hatol ng kamatayan para sa kanila. Ang pangalan ko ay Isadora Alcantara. At sa mundong ito, ang mga traidor ay walang puwang sa aking kaharian. Inay, huwag naman. Pagmamakaawa ni Poy,
habang nagsisimula ng tumulo ang kanyang luha. Saan kami pupunta? Doon sa kung saan niyo ako iniwan, sa hirap na inakala ninyong katapusan ko na. Sagot ko habang tumatalikod sa kanila. Sa kabilang panig ng entablado, pumasok ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Nilapitan nila si Alfonso at mabilis na pinalibutan. Ang tunog ng mga posas na naglalapat sa mga bisig ni Alfonso ay ang pinakamasarap na musikang narinig ko sa buong buhay ko. Alfonso de la Cruz, arestado ka sa kasong murder, land grabbing, at falsification of public documents, wika ng opisyal. Habang kinalakaladkad si Alfonso palabas at habang pilit na itinataboy ng mga gwardiya ang aking mga anak na nagsisisigaw pa rin ng pangalan ko, tinitigan ko ang buong bulwagan. Ang katarungan ay hindi lamang dumating. Ito ay sumabog ng may kasamang matinding pait at tamis. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, naramdaman ko ang isang bigat sa aking bulsa. Ang aking cellphone ay nag-vibrate. Isang text message mula sa ospital kung saan dinala si Gardo matapos siyang mapalaya sa presinto. Senyora Isadora, kailangan niyo pong pumunta rito agad. Hindi na maganda ang lagay ni Gardo. Nabitawan ko ang aking hawak na baso ng kristal. Ang pagbasag nito sa sahig ay tila ba isang paalala na sa bawat rurok ng tagumpay, laging may anino ng sakripisyo na naghihintay na maningil. Ang mabigat at marangyang tela ng aking Filipiniana ay tila ba naging isang dambuhalang pabigat habang mabilis akong naglalakad sa pasilyo ng ospital. Ang bawat kalansing ng aking mga alahas ay tila ba nanunuya sa bawat mabilis na tibok ng aking puso. Ang amoy ng mamahaling pabango at alak mula sa pagtitipon ay uwent-unting napapalitan ng masangsang at malamig na amoy ng gamot at kamatayan. Nang marating ko ang silid ni Gardo, tumigil ang mundo ko. Nakita ko siya sa gitna ng mga aparatong bumubuga ng hanging hindi na kayang tanggapin ng kanyang pagod na baga. Ang kanyang balat ay tila ba naging kasing puti ng mga kumot na nakabalot sa kanya. Wala na ang masiglang liwanag sa kanyang mga mata. Ang tanging natitira ay ang mahinang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Gardo? Bulong ko habang dahan-dahang lumalapit. Kinuha ko ang kanyang kamay, ang kamay na kailanman ay hindi ako binitawan sa gitna ng bawat bao, sa gitna ng aking karangyaan, sa gitna ng aking ginto at sutla. Naramdaman ko ang tunay na halaga ng bawat kalyo sa kanyang palad. Dahan-dahang idinilat ni Gardo ang kanyang mga mata. Isang munting ngiti ang gumuhit sa kanyang namumuting mga labi nang makita niya ako. Isadora, ang aking reyna, mahina niyang wika. Ang kanyang boses ay tila ba isang hangin na lamang na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Huwag kang malungkot. Tapos na ang laban. Nahanap mo na ang iyong kaharian. Hindi ito kaharian kung wala ka, Gardo. Sagot ko habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak. Binabasa ang aking mamahaling kasuotan, ngunit ang katahimikan ng silid ay muling nabasag nang bumukas ang pinto. Pumasok sina Maricel, Junjun at Poy. Hindi na sila nakasuot ng uniforme ng catering. Pilit silang nag-ayos para magmukhang kaawa-awa. Ngunit bago pa man sila makalapit sa kama, nakita ko ang kanilang mga mata na gumagala sa mga gamit ko. Tila ba naghahanap ng anumang bagay na may halaga. Inay, si Itay, anong nangyari? Hikbi ni Maricel, isang hikbing alam kong walang halaga ng tunay na pait. Inay, sa ganitong pagkakataon, kailangan natin ng pera para sa pinakamagaling na doktor. Ibigay mo na sa amin ang kontrol sa account mo. Kami na ang bahalang magbayad ng lahat para hindi ka na maabala. Tumingin ako sa aking mga anak. Pagkatapos ay tumingin ako kay Gardo. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Hindi sakit mula sa kanyang karamdaman, kundi sakit dahil sa katotohanang hanggang sa kanyang huling hininga, ang kanyang mga anak ay wala pa ring ibang nakikita kundi ang kislap ng salapi. Tumayo ako ng tuwid. Ang aking anino ay tila ba naging dambuhala sa dingding ng ospital. Lumabas kayo. Mahina ngunit mariin kong utos.
Pero inay, ang mana namin, simula ni Junjun. Ngunit hindi niya natapos ang kanyang sasabihin nang makita niya ang apoy sa aking mga mata. Wala kayong mana. Wala kayong makukuha kahit isang sentimo mula sa dugong pinatulok ko at ni Gardo. Wika ko habang dahan-dahang itinaturo ang pinto. Attorney Rafael, ilabas mo sila at siguraduhin mong hindi na sila makakalapit sa kahit anong ari-arian ng pamilya Alcantara. Habang pilit silang inilalabas ng mga gwardiya, narinig ko ang kanilang mga mura at panunumbat. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na akong naramdamang sakit. Ang tanging naramdaman ko ay ang huling pagtibok ng kamay ni Gardo sa aking palad. Isadora, huling bulong ni Gardo, patawarin mo sila. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil kailangan ng puso mo ng kapayapaan. Huminga siya ng malalim, isang mahabang paghinga na tila ba nagdadala ng lahat ng kanyang pagod patungo sa kabilang buhay. Pagkatapos, ang silid ay binalot ng isang katahimikang kasing lalim ng dagat. Wala nang tunog ng mga aparato, wala nang tunog ng kanyang ubo. Tanging ang tunog ng aking sariling paghikbi ang umaliwala sa apat na sulok ng silid. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng aking tagumpay. Hawak-hawak ko ang kamay ng lalaking nagbigay sa akin ng lahat. Habang sa labas ng pinto, ang aking sariling mga anak ay nag-aaway na para sa mga mumurahing bagay na naiwan sa aming lumang karinderya. Isadora Alcantara. Ako na ang pinakamayamang babae sa bansa. Ngunit sa mga sandaling ito, pakiramdam ko ay ako ang pinakamahirap na nilalang sa mundo. Ano ang silbi ng isang trono kung ito ay nakatayo sa ibabaw ng mga libingan ng mga taong tunay na nagmahal sa iyo? At anong uri ng bukas ang naghihintay sa isang reynang kailangang maglakad ng mag-isa sa gitna ng kanyang gintong kaharian? Isang taon na ang lumipas mula nang ang pangalang Isadora Alcantara ay muling umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bansa. Ngunit para sa akin, ang bawat araw ay tila ba isang mahaba at payapang paglalakbay pabalik sa aking tunay na sarili. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng aming bagong bahay sa Batangas. Isang bahay na hindi kasing laki ng mansyon sa Maynila, kundi isang tahanang nakaharap sa dagat kung saan ang bawat alon ay nagpapaalala sa akin ng kalawakan ng pagpapatawad at ang lalim ng nakaraan. Ang Kamay na Kayod Foundation ay ganap na ring naitatag. Ito ang aking naging misyon, ang tulungan ang mga matatandang binaliwala ng kanilang pamilya, ang mga inang itinapon sa putikan, at ang mga taong ang tanging yaman ay ang kanilang dangal. Ang bawat sentimo ng yaman ng mga Alcantara na dati ay naging mitya ng kasamaan ni Alfonso ay ginagamit ko na ngayon upang bumuo ng mga bagong pangarap para sa mga taong walang boses. Si Don Alfonso ay nabubulok na ngayon sa loob ng kulungan. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na parang usok sa hangin. Balita ko ay wala siyang kahit isang bisita dahil maging ang kanyang mga huling kaalyado ay tinalikuran na siya nang maubos ang kanyang pilak. Ang kanyang imperyo ay gumuho at ang tanging natitira sa kanya ay ang mga pader na saksi sa kanyang mga krimen. Ngunit paano ang aking mga anak? Isang hapon, habang binibisita ko ang isa sa aking mga livelihood center, nakita ko sila, si Maricel, si Junjun at si Poy, ang mga dating mapagmataas at sakim kong mga anak. Ngayon, ay nakasuot ng mga simpleng uniforme ng mga janitor at service crew sa ilalim ng aking kumpanya. Hindi ko sila binigyan ng pera, gaya ng aking ipinangako. Binigyan ko sila ng pagkakataong magtrabaho, ang magsimula mula sa pinakamababang antas upang matutunan ang halaga ng bawat sentimong pinaghihirapan. Inay, tawag ni Maricel nang mapansin niya ang aking presensya. Huminto siya sa paglalampaso ng sahig. Ang kanyang mga kamay ay puno na rin ng mga paltos at kalyo. Wala na ang kanyang mamahaling bag at mga alahas. Inay, maaari ba kaming humingi ng kaunti pang tulong?
Hindi sapat ang sahod namin para sa mga utang ni Junjun. Tumingin ako sa kanya ng may halong lungkot at kapayapaan. Maricel, ang tulong na ibinigay ko sa inyo ay ang pagkakataong maging tao muli. Ang pag-aaral kung paano mabuhay ng marangal mula sa sarili ninyong pawis. Kung kulang ang inyong kinikita, iyan ay dahil kailangan ninyong matutunang mamuhay ng ayon sa inyong kakayahan. Pero inay, kami ang pamilya mo. Hahayaan mo ba kaming ganito habang buhay? Singal ni Junjun, ngunit ang kanyang boses ay wala na ring dating talim. Tanging pagod na lamang ang naroon. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa katapatan at pagmamahal. Sagot ko habang dahan-dahang tumatalikod. Pinatawad ko na kayo sa aking puso para sa aking sariling kapayapaan, ngunit ang inyong karma ay inyo pang kailangang bayaran sa pamamagitan ng tunay na pagsisisi. Magtrabaho kayo ng mabuti. Iyan ang tanging pamana na iiwan ko sa inyo. Iniwan ko sila sa gitna ng kanilang pagtatrabaho. Wala na akong nararamdamang galit, tanging isang malalim na pag-unawa na ang bawat tao ay may sariling anihan ng kanilang mga itinanim. Naglakad ako patungo sa dalampasigan kung saan nakatayo ang isang munting dambana para kay Gardo. Ang kanyang paboritong sombrero ay naroon, kasama ang isang sariwang kumpol ng mga bulaklak. Hinaplos ko ang aking singsing. Ang brilyante nito ay kasing kislap ng mga bituin na nagsisimulang lumitaw sa langit. Gardo, malaya na ako. Bulong ko sa hangin. Wala na ang pait. Wala na ang takot. Ang diwa na minahal mo ay ligtas na sa piling ni Isadora. Naramdaman ko ang isang marahang dapi ng hangin sa aking pisngi. Tila ba isang haplos ng isang mahal sa buhay na nagpapaalam na may kasamang nangiti. Ang bukang liwayway ng aking bagong buhay ay hindi na isang pangako lamang. Ito ay ang katotohanang kasalukuyan kong nilalakaran. Tumingin ako sa malawak na dagat. Ang bawat alon ay tila ba naghuhugas sa huling bakas ng putik sa aking pagkatao. Sa wakas, ang reyna ay nakabalik na sa kanyang kaharian. Hindi isang kaharian ng ginto at bato, kundi isang kaharian ng kapayapaan, katarungan, at isang pusong natutong maghilom sa kabila ng lahat. Ang aking kwento ay hindi natapos sa paghihiganti. Natapos ito sa muling pagkabuhay ng aking sariling kaluluwa. At dito, sa dalampasigan ng aking panibagong buhay, natapos ang isang mahabang paglalakbay, baon ng mga aral na kailanman ay hindi mabubura ng panahon. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig at pakikibahagi sa buhay ni Isadora hanggang sa huling sandali. Habang binubuo ko ang bawat salita ng kwentong ito, naging madalas ang aking paghinto dahil sa bigat ng damdamin, lalo na sa mga bahaging kailangang dumanas ng matinding pagtataksil ang isang ina mula sa kanyang sariling dugo at laman. Ang bawat linyang aking isinulat ay tila ba isang piraso ng aking sariling puso na nakikiramay sa bawat patak ng luha ni Isadora at bawat huling hininga ni Gardo. Ang inspirasyon ng kwentong ito ay nagmula sa mga totoong kababaihang aking nakilala. Sa aking paglalakbay, mga inang tila babakal ang tibay ng loob, ngunit nananatiling malambot ang puso sa kabila ng lahat ng hapdi. Nais kong ipakita sa inyo na ang pag-asa ay parang isang munting apoy sa gitna ng bao. Maari itong humina o sumuray pero hinding-hindi ito mamamatay hanggat may nag-aalaga rito. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging isang buto na kayang sumibol at maging isang matatag na puno. Kahit pa sa gitna ng tuyo at bitak-bitak na semento ng kawalan ng katarungan. Iyan ang nais kong iwan sa inyong mga puso, na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa gintong hawak ng ating mga kamay, kundi sa kapayapaang nananahan sa ating kaluluwa. Ang pagpapatawad ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng katapangan na magpapalaya sa atin
mula sa tanikala ng nakaraan. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, may isang tanong na nais kong iwan sa inyong mga isipan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Isadora at nakita mo ang iyong mga anak na nagdurusa sa hirap matapos kanilang itapon at ipagkanulo, kaya mo ba silang tingnan ng may awa at bigyan muli ng pagkakataong magbago? O sapat na bang makita silang nagbabayad sa kanilang mga kasalanan mula sa malayo? Sana ay naging bahagi ang kwentong ito ng inyong sariling paghilom at pagmuni-muni. Kung ang kasaysayan ni Isadora ay nag-iwan ng marka sa inyong damdamin, inaanyayahan ko po kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento. Huwag niyo rin pong kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng pag-asa. Ang inyong suporta ay nagsisilbing liwanag na nagbibigay lakas sa akin upang patuloy na lumikha ng mga kwentong tapat, makatao, at puno ng pag-ibig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng ating mga buhay. Maraming salamat po at pagpalain sana kayo ng may kapal